Eto na mga kapatid ang, kinakatakutan talaga ng lahat 'to, eh. So, yung nangyayari ngayon sa China at saka sa Taiwan mga tol, ay pinangangambahan din 'yan maging dito sa Pilipinas kasi maraming tayong OFW ang nandodo'n mga kapatid 'no. So itong pag-uusapan natin at panonoorin natin mula kay Philippines Trending News, sabi rito sa title, "Kakapasok lang nag-alsabalutan na malaking digmaan Taiwan at China." Magaganap na nga ba 'to, 'no? Hindi natin alam mga kapatid kung ito'y paninindak lang ng China, pananakot lang nila o talaga seryoso na sila rito mga tol. Pero kailangan pag-usapan diyan ng ating gobyerno kung papaano ililikas yung halos 300,000 ata yun mga tol na mga OFW diyan sa Taiwan 'no. So wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin 'to mga tol. Sa tuloy-tuloy pa nating pagbabalita, nakahanda ang Pilipinas na agad na repatriate ang mga overseas Filipino workers sa bahagi ng Taiwan. Ito ay kung sakaling titindi pang tensyon sa pagitan ng China at ng naturang bahagi ng Taiwan. Ayon nga kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, may mga hakbang at plano na silang ginagawa. Palagi din niya na nakikipag-ugnayan ang kanilang ahensya sa mga kaukulang tanggapan ng gobyerno. Kumambyo naman ang kalihim na isiwalat sa kasalukuyan ang karagdagang detalye kung paano ang magiging repatriation ng mahigit 150,000 overseas Filipino workers na nasa Taiwan dahil naman sa sensitibo umano ang naturang usapin. Subalit tiniyak ng opisyal na mayroong contingency plan na maaaring gawin para sa paglikas kung sakasakali ng mga overseas Filipino workers, partikular na ang naturang self-ruled island. Tama naman, hindi naman talaga dapat isiwalat yung mga ganong mga bagay. Natukoy na rin mga kabombo na bahagi ng mga hakbang ang pamahalaan na convergence point. Ito yung magiging converging point para naman sa mga overseas Filipino workers kung saan dadalhin ang ating mga kababayan at ligtas na maililikas mula sa naturang lugar pabalik naman dito sa ating bansa. Naglatag na rin ng hakbang ang Taiwanese government, partikular na yung tinatawag na safety measures at mga pasilidad kung sakaling magkakaroon ng pag-escalate pa ang tensyon. Ginawa nga ng Department of Migrant Workers Chief ang naturang pahayag matapos na magsagawa ng 2 araw na military drills ang China dyan sa may Taiwan Strait para naman subukin ang kanilang kakayahan sa pagkamkam umano ng kapangyarihan. Grabe no, para subukin ang kanilang kakayanan. Wala, magdududa pa ba sila sa kakayanan nila? Napakaliit lang ng Taiwan. Samantala, kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat, mas marami daw na military exercises at activities kasama ang ating mga kaalyadong bansa, maging ang mga civilian counterpart ng Armed Forces of the Philippines, asahan na magpapatuloy pa sa mga susunod na panahon. Asahan pang mas maraming military exercises at mga aktibidad ng Armed Forces of the Philippines sa susunod na mga panahon kasama ang mga kaalyado nating mga bansa. Ito nga inihiyag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kasabay ng pagbibigay diin na mas malawak o mas lumalawak pang misyon ng Armed Forces of the Philippines, lalo na ngayong mas nagiging crucial at volatile ang kinabukasan ng daigdig. Dahil dito, sinabi naman ni Teodoro na asahan na sa mga susunod pang mga panahon ang pag-asagawa ng mas magkatotohanan ng mga pagkasanay, pagkakasana ng mga mas maraming maritime cooperative activities kasama ang mga kaalyado nating bansa, gayon din ang pag-asagawa ng mas maraming training scenarios at interoperability exercises na inaasahan namang lalahukan din ng kanilang mga civilian counterpart. Aniya, ang mga ito ay bahagi ng kanilang pagkapagting pa sa total defense posture ng Pilipinas. Kalinsunod na rin yan sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mas sustainable alliances sa mga kaalyado nating bansa na mayroong kaparehong pananaw pagdating sa usapin na may kinalaman sa international law. Kaugnay nito mga kabombo ay hinayag din ng kalihim na patuloy na makikipagtulungan ng Pilipinas sa ating mga kaibigang mga bansa para na rin sa layuning hindi lamang sa pagkataguyod ng karapatan alinsunod dyan sa international law, kundi maging sa pagkapatupad din mismo ng international law sa loob mismo ng ating exclusive economic zone ng Pilipinas. Kaugnay niyan, ating pakinggan ang bahagi ng pahayag ng Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. We will continue to cooperate more closely and more effectively, particularly down the line, because we should be not only a recipient of beneficence of the world in upholding our rights under international law, but an enforcer of international law in our own exclusive economic zone. And that is why we are requesting more sacrifices from our people in a fiscal sense, because it will redound to the stability and integrity of the Philippines as an archipelagic country. Taiwan laban po sa China, posible na nga bang maganap ang digmaan? So, dahil medyo matindi itong topic ngayon
Ayun, tension sa Taiwan posibleng tumaas dahil sa military drills ng China. Handa ang ating gobyerno na ilikas sa mga Pilipino sa Taiwan sakaling lumala ang sitwasyon doon. Kasunod yan ang isinasagawang military drills ng China sa paligid ng Taiwan. Pero alam niyo mga sangkay, tinanong ko yung mga kababayan natin doon sa Taiwan. May mga nag-comment kasi. No, nagtanong ako sa isang vlog. Sabi nila, maayos naman ang kanilang sitwasyon. Hindi naman daw po sila nagpapanik. Oo naman. Kahit naman dito sa Pilipinas, di ba? Kahit na halimbawa nagdadaan ang China dito sa West Philippine Sea, may banta sila ng water cannon. Di naman natin nararamdaman dito sa kamay nilaan, di ba? So ganoon din naman sa kanila mga tol. Kasi hindi para magpanik silang, kasi walang maitutulong yun. Chaos ang mangyayari doon sa bansa nila kapag gano'n ang nangyari. So lahat ng paraan gagawin ng kanilang pamahalaan doon, gobyerno, mga sundalo, para manatiling regular pa rin, no? Normal lives pa rin yung mga tao na nandoon. Hindi para magtago na kayo sa ilalim ng mga lupa ninyo, di ba? Hindi naman siguro gano'n mga tol. Tuloy natin. Nasanay na daw po sila sa China. Pero dito sa atin kasi mga sangkay, pagka ganyan na halimbawa nagbarikada na po yung mga warship ng China sa West Philippine Sea, nako, panic mood po yan. Marami po ang kakabahan dyan mga sangkay. Lalo na kung magpapakalat ng mga peking balita, di ba? Pero dito naman, ginagawa naman ng lahat na makakaya ng ating gobyerno para panatilihing normal pa rin ang takbo ng buhay, di ba? Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Winater cannon at pinaligiran pa ng Coast Guard ng China ang barkong yan na kunwaring target nila. Bahagi ito ng Chinese military drill sa paligid ng Taiwan nitong Huwebes at Biyernes. May mga pinalipad ding fighter jets ang army ng China. At grabe, no? Yan po talaga yung ginagawa nila ngayon sa Taiwan eh. Kumbaga tayo, kung dito sa Pilipinas mangyayari yan, sigurado. Pati yung mga aswang kakabahan. Pero ang tanong, papayagan ba ng gobyerno ng Pilipinas yun mga tol? Na dito mismo sa West Philippine Sea magsasagawa ng military drill ang China. Grabing pambabastos na talaga sa Pilipinas yun mga tol kapag yan ang ginawa nila. Diba? Ano na yun? Paghahamon na talaga ng gera yun pag nagkataon mga tol. Tuloy natin. Ng Taiwan, itong sila pagpanik itong ginagawa ngayon ng China dyan sa paligid ng Taiwan. Yan, sigurado. Pati yung mga aswang kakabahan. Totoo, mga sangkay. Medyo medyo nakakapagpanik itong ginagawa ngayon ng China dyan sa Taiwan. Malapit na daw po ito sa lupain ng Taiwan eh. Pero alam niyo mga tol, ang naiisip ko lang dyan, no? Wala talagang balak itong China na girahin tong Taiwan. Mga tol, ang ginagawa nila ay sinisindak nila itong presidente. Kasi hindi nga nila nagawa yun doon sa nakaraang presidente, yung babae. So since bago na yung presidente, tinatry nila lahat ng posible nilang magawa kung paano nila tatakutin itong presidente hanggang sa bumigay, hanggang sa lumuhod at yumuko na sa kanilang gusto. At pag nangyari yun, walang nangyaring gera, di ba? Nanalo sila, nakuha nila yung gusto nila, napasuko nila yung presidente, pero walang gera. Yun ang gusto nilang mangyari mga tol. Kaya todo talaga ang effort nila para sindakin at takutin itong presidente ng Taiwan. Hindi natin alam kung hanggang saan aabutin to mga tol. Pero itong ginagawa ng China mga tol, hindi talaga sila interesado sa gera. Ang interest nila mga tol, makuha lahat ng gusto nila. No? Makuha lahat ng gusto nila ng walang damage na talaga. Makuha lahat kung paano sila yayaman ng husto, kung paano sila magpapaunlad ng ekonomiya nila. Kasi biro mo, tagal-tagal nang iningatan yan. No? Tagal-tagal nilang pinalago yung ekonomiya nila tapos sisirain lang nila sa isang gera. Kasi hindi lang naman Taiwan talaga makakalaban nila dyan eh. Higanting bansa rin makakalaban nila dyan. Na talagang sanay na sa bakbakan tulad ng Amerika mga tol. Amerika, hindi yan puro war games lang, hindi yun puro simulation lang. Totoong nakikipaglaban talaga yun. Pag nagbigay ng ultimatum yun, talagang uulan ng airstrike yun pag sinabi ng US. Tapos ang sabi ng China, ito daw po ay parusa nila sa presidenteng upo ngayon ng Taiwan. Itong sila bagong halal po yan na presidente. Bagong halal, di ba? Dahil po sa kanyang maanghang na salita laban sa China.
at may idineploy pang mga barkong pandigma. Ayon sa Grabe. Taiwan, nasa 46 na Chinese military planes ang nakitang dumaan sa median lane ng Taiwan Strait. Mismong China ang nagsabing layo ng naturang military drill na subukan ang kakayahan nilang manako. Diba? Sino ba sasakupin nila kung hindi Pilipinas, Taiwan? Yun lang naman eh. Yun nga lang, hindi nga nila masasakop. Kasi etong mga bansang to, tulad ng Taiwan, Pilipinas, is merong mga malalaking bansa na katulad nila, mga powerful country din at malalakas din ang puwersa na handang sumuporta, handang makipaglaban para sa mga bansang to. 'Di ba? At yun ang isa to sa magiging kahinaan at downside ng China, mga tol. Yung mga sundalo nila, puro sanay lang sa ensayo, puro sanay lang sa practice, pero wala naman talagang actual combat na ginaganapan. Kailan pa ba yung huling actual combat nila? No, balikan ninyo, 1979 pa ata yung huling combat nila, mga tol. Ganun na katagal. 'Di ba? Unlike ngayon, 'di ba, ang US aktibo pa rin. 'Di ba? Dito sa Middle East, nakikipagbakbakan pa rin sila doon, mga tol. Ang Pilipinas pa nga lang sa ilang dekada na ng mga sundalo natin nakikipagbakbakan din dito sa Mindanao, 'di ba? So talaga ang sanay sila sa mga actual combat. Ngayon, nasa harap sila ng Taiwan. So, Taiwan yung kanilang target. Hindi man nila sinabing sa Taiwan yung pinagpapraktisan nila, pero matik na po yan. Nandun ka sa tapat ng Taiwan eh. Diba? Nakapalibot kayo eh. Diba? Saka kung aatakihin nila ang Taiwan, ba't may pa-drill-drill pa silang nalalaman? Napakaliit lang nung bansang yun. Isla nga lang yun eh. Diba? Kung aatakihin nila, ba't may pa-drill-drill pa silang nalalaman? Atakihin na nila. I-surprise nila. Hindi yung mag-a-announce pa sila, atake kami. Kasi makakasuporta pa dyan yung mga mga bansang tutulong dyan. Kung aatakihin nila yan, pasikreto, surprise, panalo agad sila dyan within 24 hours, di ba? Sobrang laki ba naman nila? Sila may pinakamalaking naval forces sa buong mundo eh. Parusa na rin daw nila ito sa bagong Taiwanese president na si Lai Ching-te. Kaugnay yan ang isinusulong niyang pagiging independent ng Taiwan mula sa China. Parang bago ba ito sa China? Diba? Matagal na po yan Diba? Matagal na po yan inanunsyo na ayaw na po nila sa China, diba? Diba? Hindi lang si Lai, pangalan nitong presidente na to, Lai Ching-te. Hindi lang naman yan yung nag-anunsyo, kahit yung pinalitan niyang presidente, yung babae, yun din eh. Independence din eh. At saka yung mga una pa eh. Para naman bagong pananakot ulit ng China dito sa Taiwan. Susulo na po sila. Sa kabila ng mga Chinese military drill, hindi raw titiklop ang Taiwan sa China. Nako! Giit naman ng Beijing, dead end na ang issue sa independence ng Taiwan dahil sa One China policy. 70 years na nilang sinasabi yan, mga tol. 70 taon na nila sinasabi yan, 7 dekada na nilang tinatakot yung Taiwan, wala naman silang nagagawa. Kalmado pa rin naman daw at hindi raw naaalarma ang ilang residente sa Taiwan. Diba? Yun nga sinasabi ko. Marami sa residente ng mga ng lugar na ito, ng Taiwan, wala naman pong, di naman po sila nagpapanik eh. Business usual Pero pa rin. ulitin ko yung tanong sa mga nasa Taiwan, especially yung mga kababayan po natin. Kamusta po kayo dyan? Okay lang ba kayo? Hindi ba kayo nagpapanik sa sitwasyon na ito? Mag-comment po kayo, mga kababayan. Well, anyway, ito nga, mga kapatid, nabigyan na nga natin to ng reaction video, di ba? Itong China talagang hilig lang nilang manindak hanggang sa yumuko yung sinisindak nila, kasi ganun talaga papel nila bilang bully eh. 'Di ba? Hanggang ganun lang talaga sila, mga tol. Tatakutin nila ng husto yan. Kumbaga gigipitin nila, ipitin nila ng husto hanggang sasabihin na ng president, sige, talo na kami. Okay na, panalo na kayo, maikipag-ano na kami sa inyo. Ganon. Di panalo na agad ang China doon, wala nang gera-gera, 'di ba? Mapapahiya ngayon din ng US. Ano ba naman yan? Pagtatanggol namin kayo, bakit kayo pumayag? 'Di ba? Wala, hanggang ganyan lang talaga. Pero pag itong presidente ng Taiwan nagmatigas to, wala ring magagawa tong China, mga tol. Ginawa na nila yan sa Malaysia, sa Vietnam, sa Indonesia. Lahat yung tinakot nila, mga tol. Pumalag. Tanong, ginera ba nila? Hindi naman eh. Diba dito sa Pilipinas, mga tol, meron tayo 2016 Arbitral Award. Sinindak nila si Digong, pumayag, natakot. Nanalo sila. Nakuha nila, gusto nila. Diba? Ay nako. Anyway, kung ikaw ay isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa video na napanood natin? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.